Para sa ating isa na namang kwentuhan series, ang player na i-feature natin ngayon ay yung player na sumikat dahil sa tag na ako dapat ang MVP. Alam nyo ba na si Kirby Raymundo ay may sinabi ngayon sa mga bigman sa PBA? Sabi niya, mahina daw ang mga bigman ngayon at nalulungkot daw siya dahil bawas na raw ang potensyal ng mga kagaya niya sa PBA. Payo pa niya na hayaan daw nating turuan niya ang mga forwards at bigman ngayon sa PBA. Meron ba kayong player request? Isa-isahin natin yan sa ating PBA Story Series at i-comment nyo lang yan sa baba. Dito lang sa Sports Desk Media. Sana patuloy nyo pang suportahan ang aking channel. Ginawa na natin ang video dati ito si Kirby. Ngayon naman mag part 2 tayo tungkol sa kanyang buhay at kung ano na nga ba ang ginagawa niya ngayon. Si Kirby Mariano Raymundo ay pinanganak at lumaki sa Orion, Bataan. Sa murang edad, bukod sa kapansin-pansin na kanyang height, may potential din ito sa pagbabasketball. Siya ay nag-aral ng high school sa Jose Rizal Institute at sa kanyang junior year pa lang nakitaan na siya ng malaking potensyal kaya nadiskubre siya ng isang Letran Knights coach na si Molet Pineda. Gaya ng inaasahan, naglaro siya sa Letran mula 1997 hanggang 1999 na umimpak agad sa kanila. Syempre, kasama din niya ang mga future PBA stars na si Chris Calagio at Willie Miller. Tinulungan din ni Kirby ang Letran para makuha ang kanilang back-to-back NCAA titles at siya din ang naging NCAA MVP taong 1999. Pagkatapos nito, hinimok siya na maglaro sa Southeast Asian Games na kung saan nakuha pa nga ng national team ang gintong medalya. Sa taon ding ito, naglaro siya sa PBL at nakasama niya sina Jimwell Torion, Lordy Togade, June T. Valenzuela at ang Phil-Am na si Devon Harp under Barako Bull. Taong 2000, naisipan ng Red Bull Company na pumasok sa PBA pero alam nyo ba na naban pala siya sa PBA matapos mapag-alaman na pineke pala niya ang kanyang dokumento para lang makapasok sa PBA kaya hanggang 6 games lang ang nilaro niya sa Red Bull. Sa sumunod na taon, 2001, nakabalik si Kirby at kasama ng iba pa niyang teammate na si Mick Pinisi at import si Antonio Lang, nakuha ng Red Bull ang kanilang first ever title sa PBA. Grabe, ang lakas pala ng Barako Bull sa PBA noon. Tinalo nilang caliber team na San Miguel. Ganun ang PBA noon mga kuys, unpredictable ang laban. Taong 2002, na-trade si Kirby sa Pure Foods franchise. Dito sa Pure Foods, pinangunahan rin niya ang Tender Juicy Hotdog sa isa pang PBA title at sa kanya din binigay ang Finals MVP Award. 2006 nanalo ulit ang Pure Foods ng isa pang PBA title kung saan team up na niya ang tinaguri ang Big 3 na si James Yap, Peter John Simon at Mark Pingris. Noong nagretiro na si Ray Evangelista taong 2008, kay Kirby binigay ang posisyon bilang team captain. 2009 nagkaroon siya ng injury nung nakuha ulit ng Pure Foods ang kanilang Philippine Cup title. 2011, naabot niya ang milestone of 5,000 point club, 2,000 defensive rebounds at 1,000 offensive rebounds. 2012, kinuha ng Hinebra si Kirby kapalit si JC Ental pero agad naman siyang pinagpalit ng Hinebra kay JR Reyes at nakasama niyang muli si Ryan Gregorio sa Meralco Bolts. Kaso, may malalang injury si Kirby sa buto at nagdesisyon na doon na magpagamot sa US. Noong gumaling na siya, sinabi niya kanang doktor na pwede na siyang maglaro ulit sa PBA. Pero sinabi po ni Kirby na nawala na raw siya ng passion sa basketball since nung ilang beses na rin siyang natitrade at gusto din niyang pangalagaan ang kanyang katawan. Baka maulit na naman kasi ang injury niya. Ano na nga ba ang buhay ni Kirby Raymundo ngayon? Meron po siyang napakalaki at napakalawak na farm. Meron po siyang sariling poultry at sa kanilang lugar ang farm poultry niyang pawang supplier pati Magnolia, Bounty Fresh Chicken sa kanya na rin kumukuha. Hindi lang yan, mas lumalaki pa ang kanyang negosyo ng paimprintahan ng jerseys at in-export po ito hanggang sa US. Grabing negosyo to. Bukod din dyan, pinakabago niyang limbangan, bumibisita po siya sa ecological solid waste management at kung paano pagre-recycle ng mga ito. Eto pa ha, alam niyo rin ba na sinabi ho ni Kirby na mahina daw ang mga bigman ngayon sa PBA? Dapat daw at least 12 points per game ang pinakamababang puntos na pwedeng itala ng isang bigman. Pwede naman daw pumunto sa fast breaks, pick and roll, pick and pop, cut to basket, seal sa gitna pero ngayon walang penetration ng mga bigman sa PBA. Hinahamon daw niya ang mga bigman na kung pwede, turuan daw niya ang mga ito para maging isang legit na sentro or power forward na gaya niya. At ito naman ay sinang-ayunan ni Dorian Peña.